Kaliwat kanan na ang pag-alis at pagdating ng mga bus sa mga terminal sa Baguio City. Ang mga ito biyaheng Cubao at Pasay at ilan pang parte ng Northern Luzon. Mahaba na rin ang pila sa sakay ng bus. Ang ilan tinitiis pa ang init makasakay lang. Okay lang naman po. Kasi sanay na din po. Ayon sa Terminal Master na si Ray ngayong hapon, December 20, mararamdaman pa ang lalong pagdagsa ng mga biyahero, lalo't ngayon nang di nagsimula ang bakasyon ng ilang mga estudyante. Magtutuloy-tuloy raw ito hanggang sa bisperas ng Pasko. Para matiyak na mayroong masakyan ang lahat, nagdagdag na sila ng 12 bus na may special permit. Siguro mamayang hapon, bobolyum na yan, mga alas 3, alas 4. Start na ng uwian niya. Sigurado dadami mamaya ng hapon niya. Tuloy-tuloy na yan hanggang bukas. Kung ang ilan dagsa pa sa mga terminal, ang ilang mga turista enjoy naman sa malamig na simoy ng hangin. Kaninang umaga, naitala ang pinakamalamig na temperatura ngayong buwan ng Disyembre. Bumagsak ito sa 14.4 degrees Celsius. Kagaya kanina, enjoy naman. At saka maluwag sa pakiramdam. Sa ngayon, pinaghahandaan ng Baguio City Police Office ang dagsa ng mga turista na magdadala ng sasakyan. Inaasahan na sa Pasko hanggang Bagong Taon, papalo sa higit 60,000 mga sasakyan ang aakyat sa lungsod. Actually, that is the norm here in Baguio City. That's why actually may estimate nga kaming mga numbers of cars to be coming here. So i-add mo na yung mga taga rito, yung mga sasakyan nila, plus yung mga dadagsa po dito ng mga turista. And those are, we deal with that statistics. We use those data for our planning. We expect that, yan, gridlock. Kasi hindi natin maiwasan yan, even if we have policemen managing and controlling traffic. But then, kapag oras na nagdumagsa talaga yung mga sasakyan at a certain time, ay talagang maglalak yan. Panawagan naman ng Hotel and Restaurant Association of Baguio na hanggat maaari, tangkilikin na lang ang papublikong mga sasakyan. Sa ngayon, nakadeploy na ang higit sa 1,000 personnel sa buong Baguio City upang matiyak ang ligtas sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.